Magkano nga ba ang tamang pasahod kung magha-hire ka ng isang tireman o vulcanizer? What's up mga kabulkit? Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala ang inyong kapwa kabulkit, Jeremy Milano Enciso. At 9 na taon na rin po akong nagmamay-ari ng isang vulcanizing business. Kung may plano kang magsimula ng ganitong negosyo, kung hindi naman matagal ka nang may vulcanizing shop at ikaw lang ang gumagawa at plano mong mag-hire ng tireman para makatulong ka na, sakto sa iyo ang video ito. Dahil ginawa ko to dahil na rin sa madaming nagtatanong sa akin, nagpi-PM sa akin na magkano daw ba ang dapat na pasahod o hatian sa kukunin nilang tireman. Kaya kung isa ka sa kanila, tapusin mo ang video ito. Baka sakali, makatulong to sa'yo. Pero bago ko umpisahan itong ating topic, kwentuhan ko muna kayo. Nung magsimula ako ng aking unang vulcanizing business na nalugi, wala akong tireman ng time na yon. Pero dito sa vulcanizing shop ko ngayon, inabot pa ako ng 5 taon bago ako nagkaroon ng tireman o makakatulong. Buti na lang, meron akong magagaling na pinsan. Pero isa lang ang kinuha ko sa kanila. At kung napanood nyo yung isa kong vlog na umorder din sa akin ng isang tire changer, pinsan ko po yun. Humiwalay na siya sa akin at nagsarili na rin ang kanyang vulcanizing business. At ang pumalit ay ang kanyang kapatid. At hanggang ngayon, tireman ko din. At ang pasahod ko, last year sa kanila ay 50-50. Pero dito sa dalawa kong baguhan na tireman, 60-40. Akin ang agahan, tanghalian, hapunan, merienda, kape, akin lahat yon. At stay in sila doon. Pero, ngayong taon, binago ko na ang pasahod ko. Dahil, medyo napansin ko na tumaas ang expenses ng shop ko. At medyo negative na ang kitaan, lalo na sa labor. Kaya sinabihan ko sila nung bago tumawid ang taon na gagawin ko ng 60-40 kayong lahat. Itong aking isang pinsan na 50-50, sa halip na taasan ko siya, binabaan ko pa siya. Ginawa kong 60-40. At ang naging sistema ko, akin lang yung agahan, tanghalian, at merienda, kape, ganyan. Akin yon. Pero, pagdating ng hapunan, kanila na yon. Hindi ko nasagot. Ang sagot ko na lang doon, bigas. Yon. Pero, merong isang kondisyon. Pagdating ng alas 6 ng gabi, lahat ng customer na pumasok sa oras na yon, kanila na ang kita. O yung labor. Iyon ang naging bawi ko naman sa kanila. Kahit binawasan ko yung pasahod nila, lalo na dito sa isa kong pinsan na 50-50, yun ang pambawi ko. Pag nagsimula ng alas 6 ng hapon o ng gabi, o magbukas sila ng another 12 hours, yung kikitain doon, kanila na. Hindi ko na papakialaman yun. Pero yung sales ng produkto, akin pa rin yun. Ngayon, mga kabulkit, sa mga nagtatanong kung ano ba talaga dapat ang tamang pasahod, depende po yun sa inyo. Kasi, kung magsisimula pa lang kayo ng isang vulcanizing business, sigurado ako, hindi yan kalakasan. O baka nga, wala pang pumasok sa maghapon. Bakit? Kasi, unang-una, baguhan pa lang yan. Hindi pa yan kilala o hindi pa alam ng karamihan dyan sa lugar na yan na may vulcanizing na nag-i-exist dyan. Ngayon, paano mo pasasahurin yung tireman mo? Hatian ba?
arawan ba? Ito ang magiging question ko yan. Dahil sa baguhan pa lang yung shop mo, kausapin mo na yung i-hire mo na tireman na pwedeng 50-50 o 60-40. 50-50 sa may-ari ang pagkain o pwede rin hindi. Pero, pag walang pumasok na customer sa maghapon, bigyan mo pa rin ng halagang 300 pesos. Kasi nga, kung hindi ka naman marunong mag-vulcanize at nag-hire ka lang talaga ng isang tireman, syempre, para kumita yung shop mo, aasa sa tireman mo. At yung tireman naman, siya yung magbabantay maghapon ng shop mo. Alangan namang hindi mo pasahuran yon. Kung may pamilya yon. Diba? Tingin ko common sense na lang ito. Yung iba kasi dito, hindi alam yan. Lalo na doon sa mga nagsisimula. Kasi, wala talagang vulcanizing shop na sa isang araw, dagsa yung customer. Maniwala kasi hindi yan ganyan. Walang vulcanizing shop na sa isang araw, kumita agad ng 5,000. Wala. 0, pwede pa. O 2, 3, ganyan. Kaya tingin ko mga kabulkit, depende yan sa shop owner kung ano ang magiging pasahod niya. Ngayon naman, para naman sa mga matatagal na at naghahanap ng bagong tireman, depende pa rin sa inyo. Kasi, hindi man tayo pare-pareho ng sitwasyon. Ako nangungupahan. Meron sa inyo sarili yung pwesto. At iba-iba rin yung ating kitaan. Kung malakas ang kitaan nyo, hindi bumababa ng 10,000 ang isang araw, hindi masama ang magbigay ng 50-50 o 60-40 kahit 40 lang sa'yo. Kasi nga, para sa akin mahirap ang trabahong to. Ang vulcanizing. Depende na yan sa mindset ng iba. Kasi pag sanay na ka talaga, parang hindi na mahirap yan. Pero sa totoo lang, kahit sobrang galing mo dyan, nakapagod pa rin yan. Kaya, ang magiging sagot ko lang dito, depende talaga. Depende sa kung anong kaya mong ibigay sa tireman mo, sa i-hire mo. Yung binigay ko na 60-40, 50-50, yun ay halimbawa ko lang dahil yun ay binase ko sa pasweldo ko sa mga tireman ko. Yun po yun. Kasi kung mag-hire ka ng tireman, depende yan sa usapan nyo kung kaya niya yung 60-40 o kaya yung 50-50, kung labas yung pagkain, kung stay out ba o stay in yan, depende kasi yan, mga kabulkit. Nasa pag-uusap yan ng isang shop owner at kanyang i-hire na tireman. Okay? Iyon po yun Sana may nakuha kayong idea sa sinabi ko. Wala pong walang tama o mali sa pasahod. Depende yan sa konsensya nyo, sa sitwasyon ng shop mo, ganun po pagbasehan nyo na lang. At dun sa mga kapwa ko shop owner, mag-comment kayo dyan sa baba para naman itong mga dinaldal ko rito, madagdagan pa ng kaalaman at malaman ng ating mga kapwa kabulkit o mga nag-a-apply o nag-a-hire ng tireman na ganito pala. O at least, makapag-share tayo ng ating mga kaalaman. At siya nga pala mga kabulkit kung wala pa kayong community o grupong siyasalihan, sumali kayo sa binuo kong grupo, Vulcanizing Group of the Philippines. Binuo ko yan para makatulong sa ating mga kapwa kabulkit na shop owner, may balak magsimula ng vulcanizing business. Kasi yung grupo na yan, marami kayo dyan malalaman na technique sa pag-vulcanize. At sana kapag member na kayo dyan, mag-share din kayo ng kaalaman sa inyong mga experiences sa negosyong vulcanizing siya. Kasi naniniwala ako mga kabulkit na kapag tayong mga tireman, kapwa kabulkit ay nagbibigayan ng kaalaman,
maiiwasan natin ang posibleng pagkalugi ng ating mga negosyo. Kaya yun mga kabulkit muli ako ay mag-iiwan ng kung ayaw mong mahirapan, madumihan, mainitan o pagpawisan, hindi para sa iyo ang negosyong to. Bye-bye!